Hello, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist mga kapatid at born again, or let's say freelancer ata ngayon si ano ba? Yeah, Um, February 5. Ayan mga kapatid, alas 10:13 ng gabi, at ang topic ngayon ay patungkol sa Seventh Day Sabbath is a sign or seal of God. Ayan, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna ipaliwanag ang mangyayari ngayong gabi na ito mga kapatid. So, meron tayong 10-7, 10 minutes na presentation, 7 minutes na cross, at same din sa ating rebuttal, at meron tayong 5 minute na final conclusion. At ang rules natin ay rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2 na naman natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 5, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. Rule number 4 pala yun. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat ng bagay dyan. Rule number 6, may disiplina yan. Pag na-warningan ko, 2 times yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaari magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. At during final conclusion, no objection tayo dyan. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang attacking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. At kasama na din doon yung mga pagmumura. Pero kung ano naman, like nagsisinungaling or hindi mo nalaman, okay pa sa akin yan ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So wala po tayong mga ganun na tanong. At rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes, brother. Yes, Mr. Moderator. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? opo. Masahin po. Okay, so bago natin simulan mga kapatid, shoutout po na dyan sa ating nasa live. At ipakikilala ko muna sa inyo ang ating mga debatista. So, unahin natin ang ating affirmative bro. Pakilala ka bro. Yes, good evening, good morning, good afternoon sa ating lahat ng mga kaibigan na nakikinig ngayon. At ito po si Brother Ed Ortalesa sa panig ng Seventh-day Adventist. Ay atin pong tatayuan ay isang topiko na ang Seventh-day Sabbath ay sign or seal of God. At akin pong inaasahan na ito ay maipahayag natin na malinaw nang sa ganun, marami po ang mabiyayahanan sa gabi. Back to you, Mr. Moderator. Okay, at syempre, pakilala ko din yung ating negative naman. Bro, pakilala ka bro. Okay, ako pala ulit si Ivan Lusada, no? Dating born again and then naging inactive and then naging freelancer sa ngayon. So, patutunayan ko ngayon na ang Sabbath ay hindi seal of God. Kundi ang papatunayan ko ay seal of God ang banal na espiritu. At ini-expect ko ngayon na makikinig kayo dahil you know, I will impart to you something maybe new to your ears, no? Kaya tutukan niyo mabuti yung aming mga usapan, mga tanungan. Yun lang po. And I hope everyone na maka-benefit sa debate na to. Okay mga kapatid, at simulan na natin ang ating debate. So, syempre, unahin natin ang ating affirmative dito kay Brother Edwill.
At 10 minutes ito, bro. Siset ko lang yung iyong time. Oh, Mr. Moderator, saglit lang po. Bro. Wag sabihin ni Mr. Ivan na freelancer siya, ma-technical tayo. Ako ma-technical eh. Okay, you can represent naman born again. Pwede ba yun? Yeah. Okay. Yeah, freelance is open. As long as we agree, right? Hindi po, dapat bro, born again ka ba, wag mo sabihing freelancer kasi meron kaming role na sinusunod eh. Okay. Yeah, of course. I believe I'm born again. That's why I will explain it to you later too. Okay na ba yan? Sige. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Edwell, Seventh-day Adventist bro, sa inyong topic patungkol dito sa Sabbath. Your time start now. Mga kaibigan, magandang gabi muli sa inyo at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat po ng mga viewers dito po sa ating Russia TV. At ngayon po atin pong umpisahan ang ating presentation sa gabing ito. At ito po ay merong pamagat na Seventh-day Sabbath ay sign or seal of God. So, ito po ay atin pong ilalahad, ihahayag sa buong, actually ito po ay aral po natin na bilang ang Seventh-day Sabbath ay talagang tanda o tatak ng Diyos para sa kanyang bayan. Ngayon, unang talata po na ating banggitin, mga kaibigan, ay Revelation 7 verse 2. Na ang sabi po rito, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to heart the earth and the sea. Verse 3, sabi rito, saying, heart not the earth, neither the sea or the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So yun po mga kaibigan ang pabalita nitong anghel na sinasabi, huwag niyong ipahamak ang lupa, ni ang dagat, ni ang kakahuyan hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. So ngayon mga kaibigan, ano po ang tanda o kaya tatak ng Diyos mga kapatid, mga kaibigan? Ezekiel 20 talatang 12, moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So, ngayon mga kapatid, ang nababasa po sa Ezekiel 20 verse 12 ay sign. The Sabbath is a sign. Ngayon, meron ba tayong pruweba na sa Biblia ay na ang sign ay magkatumbas din ng tatak? Upo. Romans 4:11, ang sabi po rito, and he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness of the faith, which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all of them that believe him, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. So mga kaibigan, dito po ay nagagamit po ang dalawang word na sign at saka seal, no? Sign of circumcision. Bago yung sign ay a seal, tatak din ng katwiran sa pananampalataya na kanyang tatanggapin, no? Ni Abraham, mga kaibigan. So ito po ay napakatibay na patunay na ang tanda o kaya tatak ay interchangeable, mga kaibigan. Now, ano po ang God's seal, mga kapatid? It contains, no? Ano po ang nilalaman ng tatak? Ito po, His name, His title, His
territory. Okay? Yun po mga kaibigan ang nilalaman ng isang tatak. Now, sa Exodus 20 verse 11, mga kaibigan, ang sabi rito, "For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." So mga kaibigan, yung tatlong elements ng tatak mga kaibigan ay ano po yun? Siyempre una ay name. Ano po ang name kaibigan? Lord. Lord, ang name, no, na nakalagay doon sa tatak ng Diyos. At ano naman po ang kanyang title, position mga kaibigan? Made. Na ang ibig sabihin ng made ay creator. At ano naman ang kanyang territory? Siyempre po, heaven and earth. Therefore, mga kaibigan, dito po sa Sabbath na ito ay nandun, napapaloob ang tatlong elemento ng tatak, kaibigan. Now, ulitin po natin. Name, the Lord, thy God. Title, creator, territory. Siyempre, heaven and earth. Now, mga kaibigan, eto po, sa Isaiah 42, paano po natin mapatunayan? Meron ba tayong talata na ang Lord ay pangalan? O, Isaiah 42:8, sabi rito, "I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images." So, yun po mga kapatid at kaibigan na ang pangalan ng Diyos ay Lord at ito po ay hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa mga rebolto. Now, balikan po natin. The Lord is His name, made o kay creator, yun ang kanyang title. Heaven and earth, yun po ang kanyang territory, kaibigan. Okay? Now, so halimbawa po, typical po na, typical na selyo. Ang pangalan po rito ay Benigno Aquino III. Ano po ang kanyang posisyon? Siyempre, President. Ano naman po ang kanyang territory? Republic of the Philippines. Now, katulad nito, etong isang selyo mula po kay Queen Elizabeth II. Okay, anong pangalan? Elizabeth II. Ano po ang kanyang title? Queen. Ano po ang kanyang territory? Great Britain and any other territories, mga kaibigan. So, sa kabila naman meron din dito, Ronald Reagan, President of United States of America. Therefore, laging nandun yung tatlo, mga kaibigan, sa isang tatak. At ang tatlong tatak, at ang elemento ng tatak, kaibigan, ay napapaloob sa Sabat. Now, balikan po natin, mga kaibigan, Revelation 7:2, "And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to heart the earth and the sea, saying, Heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads." So, mga kaibigan, okay, so dito po natin napatunayan na ang Sabat ay tanda at silyo ng Diyos upang siya po ay ating makilala na siyang nagpapabanal sa atin, mga kaibigan. So hanggang dito lang muna ang ating presentation.
Back to you, Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative mga kapatid. Brother Edwill ng Seventh-day Adventist Church. At syempre dako tayo sa first cross ng ating negative. Brother Jovan ng Born Again. Set ko muna yung time mo bro. 7 minutes para sa iyo. Okay. Wait lang bro ha. Your time start now. Okay. Okay, itong unang tanong ko. Kasi pinaghalaw mo kanina yung Ezekiel chapter 20 verse 12 tsaka yung Revelation chapter 7 verse 2. Ang tanong ko sa iyo, bro, are they talking the same territory? Kasi mention mo kanina territory, di ba? Are these two verses talking about the same territory? Ang sagot. Sagot. Okay. Ay. Territory ang tanong mo. Hindi naman. Kailan Okay. i-complement each other, kaibigan. Our topic is according to the Bible. These two texts, they complement each other. Hindi kailangan sa isang talata lang, nandun kaagad yung tanong mo, kaibigan. No? So, paki ano naman, refresh ng tanong mo. Next question. Okay. Di ba ang tinutukoy kanina diyan sa Revelation chapter 7 verse 2 is about the 144. No? Kasi sa talata na to tatatakan sila. Right? So ang tanong, saan manggagaling ang tatak? Saan manggagaling ang tatak? Sagot! Sa Diyos, siyempre, tatak ng Diyos. Di sa kanya nanggagaling. Good answer. Next question. Okay. Tanong. Saan ang teritoryo ng mga anak ng Diyos? Saan magaling ang teritoryo ng anak ng Diyos? Okay, kapatid na Ivan, ang paksa natin, tatak ng Diyos. Siyempre, ang teritoryo, patungkol Time stop muna, time stop. sa Diyos. Okay, bro, negative. Ano yung objection mo? Ang tinatanong ko, bro, base doon sa pahayag niya na territory, di ba? Sinagot nga niya kanina. So, ang tanong ko ngayon, saan manggagaling ang tatak, di ba? Pinag-uusapan natin yan. Okay, Magtatatak. Saan manggaling, saang territory galing ang tatak? Okay. So, meron bang counter-objection si affirmative doon? Okay, counter-objection. Mm. Ang paksa natin, tatak ng Diyos. Therefore, the tatak refers to God Himself, hindi doon sa tinatakan. Okay. Saglit. Okay na. Okay na, bro. Ganito, bro. Oo, ganito, bro. Ang tanong ni Juban patungkol sa territory. Ngayon, Yes. Ganito, bro, Juban. Hintayin mo na lang yung 20 seconds niya, bro, kasi kanina kasi parang babanggitin na niya na anong territory yun. So, pag hindi niya mabanggit, bro, within 20 seconds, hintayin mo lang yung buong sagot. Okay. Ay mag-object ka lang kung wala talaga. So, bro, affirmative, bibigyan kita ulit ng 20 seconds, bro. Ano daw yung territory, bro? Okay. So, ito, ang sagot natin. Yung tatlong elements of the seal refers to God Himself kasi tatak ng Diyos. Huwag mo sa akin itanong kung saan nanggaling ang teritoryo ng tinatakan. Yun. Okay. Proceed. Next question. Okay. Isa lang ba ang seal sa Biblia? Okay, sagot ganito. Cell of God, isa lang. Cell of God. Meron sigurong cell. Merong cell din. Cell ng hayop. Tatak ng hayop meron. Next question. Isa lang daw, bro. Okay, isa lang. Okay.
So, kung isa lang, yung si di ba ikaw ang nag-claim, ang seal ano kanina, kiniklaim mo Sabat ang seal. Kanina kinote mo din Romans ano 'yon? Romans chapter 4:11, seal din yung circumcision. Paano isa lang? Paano Okay. 'yun? Ilan 'yun? Okay, sagot. Sagot! Oh. Isa lang ang seal of God. Okay. So, Isa lang. Wait lang, bro. Okay na? reaction na natin ba diyan? Alright. Okay na, Edwell. Next question, bro. So, ulitin ko lang, circumcision at Sabat, isa lang? Ang tanong mo kanina, isa lang ba ang seal of God? Isa lang. Iba rin yung seal of circumcision. Pakiayos ng tanong mo. Maayos yun, ulit ko lang. Okay. Next question, bro. Okay. Next question. Binanggit mo rin kanina ang Exodus chapter 20 verse 12. Nasabi mo yung isang tanong ko doon sa iyo, in what way did God bless the seventh day Sabbath? In what way? In what way? Mm. Okay, in what way? God bless the Sabbath. Okay. So paano niya i-bless ang Sabbath? By resting on the Sabbath day. Mayroong tatlo, brother, God rested, blessed, and hallowed, sanctified. Tatlo eh. Next question. My next question is, so, the word holy, okay? Ano ang context ng definition niya as holy? How did they keep it holy? How did he keep it holy? Okay. Kanyang binasbasan, ipinagpahinga, at pinabanal. Meron tatlo eh. Di ba? O questionin pa ba natin ang Diyos paano niya ginawang holy yon? Talagang siya ang nakalam sapagkat banal ang Diyos. Once He declared that is holy, banal yon. Huwag nating lapas tanganin sapagkat tatak ng Diyos po yun, kapatid eh. Next question. Okay. Would you agree that they keep it holy by not doing any work at all? Yun ang sinasabi ng God? Yes? Okay. Yes, ano? Sagot natin yes kasi nagpahinga nga siya eh, di ba? O paano pag ikaw bala ang nagpahinga, magtrabaho ka, God rested on that day, blessed and sanctified the seventh day. Next question. Okay. So, agree tayo dyan, di ba? So, sa madaling salita, God just given them holiday. Tama? No. Holiday is different from holiday. Holiday ay katulad lang yan ng halimbawa, holiday, New Year, holiday, non-working day, holiday yon. Time. Pero yung holy differs from Time. 7 minutes time, bro. So, dyan natatapos ang first cross ng ating negative, mga kapatid. Shoutout muna sa ating nasa live at shoutout kay John Paul Garcia. Magandang gabi po sa inyo. Bro, Emerald Tidong, sabi niya, Sabbath plural, tas sign for them, Jews. Shoutout din kay David Jefferson Domingo. Puro debate si Bro Asha, pogi pa. Shoutout naman. Shoutout kay Bro David ng Baptist. Shoutout din kay Arcangel Miguel. Sabi niya, walang ibang tatak kundi ang salita ng Diyos. At sabi ni Reynaldo Kundog Romo, good evening everyone. Ayan. At Lawrence Roges, ganda ng kamera ni Jevan, parang pang Netflix. Ayan. At shoutout din kay Archangel Miguel. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya,
ay pinagkaloob ng ipangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Efeso 1:13. Mga kapatid, live na live tayo ngayon sa Russia TV mga kapatid, dito sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Ang Russia TV pala mga kapatid ay isang neutral platform na dito ay nag-uusap ang dalawang magkatanggali patungkol sa Biblia, patungkol sa pangrelihiyon mga kapatid. At dito na tayo sa ating negative, Brother Jivan ng Born Again. Okay bro, your time start now. Wait, boss. May share lang ko ng share screen din, bo? Sige Pwede? bro, hintayin ko bro ha. House disabled sa akin. Oo nga pala, Ang- teka ha. Tapos ano yung ginawa ko na? Uh, Teka bro ha. Paano ko ba yan ito? Ay, reclaim host. Tapos pag ganito, makita ba yung slide ko dyan, bro? Yung sa aking monitor? hindi bro, wait lang. Hindi. Yan daw bro. Ito ko. Alright. Ayan. Wait. Okay. Okay. Okay bro, proceed bro. Alright. Okay, magandang araw sa lahat, no? Mamaya ko na anuhin yung usapan namin kanina. But nakakatuwa kasi yung mga tinatanong ko sa kanya, parang nanginginig. Alright, so Seventh Day Sabbath, okay, is not the seal of God. Yan ang papatunayan ko ngayon sa inyo. Okay? So, pero bago yan, may mga bagay na papakita muna ako sa inyo. Gaya nito. Right? Kung familiar kayo, this is an image na gawa ni Bartolomeo Veo, 1568. Ang tawag dito is geocentric model of the universe. Isa sa dating pinaniniwalaan ng mga tao noong unang panahon na dominant worldview noong medieval period, umawit hanggang colonial period. Ito ang paniniwala na ang Earth ay nasa center ng universe na binubuo lamang ng ilang planeta. Okay? Isang araw at ang mga planeta ay kasama na nag-orbit sa Earth. And we know nowadays ito ay debunked. Okay? So next one is the square and stationary Earth, which is the flat Earth model of the Earth. No? Flat Earth, stationary, meaning hindi siya nagre-revolve sa and hindi siya nag-orbit sa anything, steady. No? So flat Earth and stationary map drawn by Orlando Figueroa in 1893. The map containing several references to biblical passages. So, bunga ng maling interpretasyon ng mga talata ng Biblia. Patunay na kapag ang mali ang worldview, no? Magiging mali din ang interpretation ng ilan na nagbabasa ng Biblia. Patunay na din na kung mali ang pagkaunawa o wala kang pangunawa kung paano nag-ooperate ang natural na galaw at takbo ng mundo, no, na ginawa ng Diyos, ay pwede ring mamali ang interpretation ng tao sa mga talata ng Biblia na kanilang pinabasa. Okay? So, bakit ko sinasabi at pinapakita sa inyo ito? Dahil napag-alaman ko
na sa aking pagsasaliksik sa topic na ito ay kung kaya pinagpipilitan nila na ang seal of God ay ang Sabat ay dahil sa maling haka na ito. Okay? Walang iba kundi ang kanilang fundamental belief. Number 28, the new heaven and the new earth. So kagaya ng isa nito, ng flat earth, I believe ang kanilang fundamental number 28 is debunked ng science, which is not true, dito sa kanilang mga website, at ito ang number 28 here, and then ito ang article, and basahin natin. But John adds, ang kalaman ng kanilang article, then John adds that God showed him a beautiful city, New Jerusalem, coming down out of heaven. The city where God lives is going to relocate to earth so He can live with us forever. Sabi pa dito, sounds amazing, right? Tandaan nyo, kanila to ha. But wait, sabi niya, Revelation chapter 1 verse 11, nabasa nila. For the first heaven and the first earth had passed away. So, what happened to the earth? Sabi ng Seventh-day Adventist, are we getting a new planet? Tingnan nyo ang sagot nila sa baba. Nandito sa baba ang sagot nila. If you look at ang sagot nila is here. So, here. Not exactly. So, ang kanilang paniniwala pa ay hindi mawawasak ang mundo ayon sa pagka-describe ng Biblia. At hindi rin sila naniniwala sa sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 1 na for the first heaven and the first earth had passed away. And I believe ito yung ang naging dahilan kaya nagka-buhol-buhol ang kanilang doktrina ngayon. Bakit na akala nila itatakan lang yung akala nila yung sinasabi nila na 144 tatatakan. Yeah? Pero ang kiniklaim nila ngayon is Sabbath. Pero papakita ko sa inyo ngayon na bakit hindi karapat-dapat at hindi dapat ang Sabbath kundi ang sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 ang I believe it's debunked ng science too. So pupunta natin yung Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. I believe this is the one that is the seal. Okay? And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. When you believe, you were marked. Okay? Basahin yung mabuti in Him with a seal. With a seal. The Sabbath. Nabasa nyo ba, Sabbath? Ang sabi, with the seal, Holy Spirit. Okay? Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So you remember ang sabi niya kanila, kinukot nila ang Romans chapter 14, circumcised, right? But those are signs binigay kay Abraham. But at that time, si Abraham doesn't even know the Sabbath. Because it wasn't even given to them. Kung basahin mo Exodus chapter, ang Deuteronomy chapter 5, explicitly sinasabi, it's not given to their forefathers. So si Abraham, wala nga ang clue kung ano tong Sabbath na to. Okay? Ngayon, kinote din niya ang Exodus chapter 20, verse 12. Iyon naman, sign ibinigay sa Israel dahil, kung basahin mo rin ang chapter 20 ng chapter 5 ng Deuteronomy, ibinigay naman yun sa kanila para dahil as a sign for them, dahil kalalabas na nila sa Egypto. Of course, they will been slave there for 400 to 430 years. What do you expect? Right? That's why it's given to them for a reason. It's not just para itatak yun sa kanila. It's given to them. But now, today, right now, because we are facing, climate change, right? Desolations, di ba? Yung mga inaano natin ngayon, mga pinagdidibatehan dyan, desolations, pagkawasak ng mundo. So, anong kailangan natin? Right? We need a new world. So, that's why ito yung binibigay ngayon sa atin is the seal of the Holy Spirit. Okay? Kasi, kung wala ang Holy Spirit, hindi tayo maliligtas. Kailangan ng elemento ng Holy Spirit. Okay? Dahil ito ang magta-transfer natin
sa sinasabi ni Jesus Christ, di ba naalala mo, you must be born again, right? No? At ang who is born of water is of water, right? Born of spirit is spirit. So you do not marvel if I tell you, you must be born again. We were born of water, my friend. Huh? It's like 80% of our body is water, right? But we need to be born in spirit. Okay, mamaya ipapakita, ano yung spirit na yan? Dito ba yan sa mundo? Hindi. Okay? Because God is creating a new world, a new heaven and a new earth. Right? Heaven and earth sa Genesis chapter 1, Hashamayim Eres. No? In Hebrew, that means, sabi ng mga scholar, that means it represents the universe. Okay? So when God make a heaven and earth, that means when we born again, kailangan mong ma-born again in the spirit realm. Okay? Basahin natin sa kasi nahanap ko yung aking slide. Okay, here. Romans chapter 8, verse 6 to 10. Okay? The mind governed by spirit, governed by flesh is death, but the mind governed by spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor it can do so. Next, those who are in the realm of the flesh cannot please God. You see, from chapter 7 to chapter 8, it changed the face. Now it's talking about realms. Okay? Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Next, however, ito yung mga anak ng Diyos. Isa na din yung mga 144. However, are not in the realm of the flesh. Do you understand that? So kung wala kang tamang pananaw, kung ano, hindi mo alam ang structure ng universe, kung nagbabasa ka ng Biblia, akala mo to, pinapabuhay ka lang, kung anong tinatawag na born again. You don't know. Akala mo magbagong buhay ka lang. Hindi. But ang sabi, you're literally going to be born in the different realm, in the different world. You remember sabi ni Jesus Christ, sabi niya, I will go, no? And where I go, you cannot go. But sabi niya, I will prepare a place for you, right? In my Father's house are many mansions, no? He's not talking about this realm. He is talking about a real. Okay, I explain it to you later. I will show you how it works. Okay. Salamat. Okay. So, dyan natatapos ang first stand ng ating negative mga kapatid. At syempre, dako tayo sa kanyang unang pagtatanong ng affirmatibo. Ayan. So, Okay. tanong natin yung... Okay, bro. 7 minutes, Brother Edwin ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, unang tanong, Mr. Jivan. Ang topic natin ay 7th-day Sabbath is sign or seal of God. Tama ba? Yep. Okay. Pag sinabing sign or seal, ito ay similar, right? Sign or seal. They could be sign. Sometimes is different. Seal, pag seal kasi seal is silyo, right? A sign, sometimes you give some people sign, but it's not a seal, right? So they might similar. I would say I would agree with you. I would agree with you with that. Pero not specifically, not they are the Next same. question. Okay. So, they might similar, right? Okay, sinagot mo kanina, they might similar. Therefore, nabasa ko na ang Sabbath ay sign of God, right? Yeah, sign of God sa Israel. Right? Okay. Okay. So, now, you confirm that the Sabbath is a sign and you confirm previously that sign
is similar to seal. Have I now proven to you my topic? Sagot? Ayun ang tanong mo? Yes, Oh. proceed, bro. No. Okay. No. Dahil sign yun, no? Sinabi ko sa kanina, sign yun sa kanila sa Israel kasi lumabas sila sa Egypt. Right? Because God is giving different seals sa mga ginawa niya. Right? So when they get them out of Egypt, no, they're slaves, bro. They need rest. Next right? question. They need day off. Ganun lang Okay. yan. Next question. Dahil nabasa ko na sign, na Sabbath is a sign, and you also affirm, sumang-ayon ka na ang sign ay similar din sa tatak. Therefore, napatunayan ko ang aking paksa. Mr. Ivan, right? Yes, sir. Na hindi kasi yung paksa natin is sign seal of God, 'di ba? Kasi inuna mo yung seal of God, kinonek mo kasi yung 7 verse 2 ng Revelation eh. Iba na ang seal doon, hindi na ang Sabat. Right? Next question. Okay. So ngayon, iwanan kita sa tanong na yan sapagkat inamin mo na rin. Okay, next tanong, Mr. Ano? Okay. Sang-ayon ka ba na ang sign ay meron ding kinalaman sa pagkilala? Right. Sign sa pagkilala. Oh, sa pagkilala kung anong specifically na intended for their making a sign, but if I'm God, I would make a sign that is recognizable to me. Right? But if I make the Sabbath as my sign, man, I don't need Sabbath. I'm God. Right? Next question. You need me Sabbath. Okay. Basahin natin ha. Okay. Eto to. Hindi ba ang Sabat ay binigay ng Diyos para sa pagkilala sa Kanya? Para hindi ko maano yung ano mo. Kasi ang sabi sa pagkilala sa Kanya. Kasi kahit wala namang Sabat, makilala naman ang Diyos eh. Right? Kilala nga siya na powerful, almighty. Ha? Ano pa ang tawag sa Kanya? He is all-powerful. Right? Sabbath is not fit for him. It is for us. Right? Next question. It is for our world. Okay. Next question. Hindi po ba ibinigay ng Diyos ang Sabat bilang pagkilala sa Kanya? Yes or no? Yes or no? Ang binigay sa kanila ang hindi. Hindi, dahil ang Sabat, in context, ang binigay sa kanila, is a sign for them para na nilabas sila doon sa Egypt. Right? That means, because the rest of the world, the world system at that time is slavery. Right? Hindi, wala silang economic na ganito sa atin. They were slaves. But now, we are not slaves. Right? Isa lang yung Sabat nila sa atin. Dalawa, Sabado at Linggo. Next question. Right? We have 2 holidays. What the heck? Next question. Sa paksa natin, Mr. Ivan, isinali ba natin ang Israel dyan o Sabat lang bilang sign or seal of God? Generally right. Well, kasi when you say seal of God, bibirang mga kinukot mo is puro Israel yun eh. 144, Israel. Exodus, Israel. So, we cannot help it. Right? We have to invoke Israel. Right? Kasi Israel ang topic na yan, ang Bible from Israel. Oh, di ba? Paano natin iiwasan yan? We have to get in there. Next question. Next question. Okay. Dahil sumasang-ayon ka na rin na ang Sabat ay seal o ay tanda, sign, okay. Well, good for you. Ngayon, hindi po ba ang silyo, ang tatak, ay mayroon ding kinalaman sa pagkilala? Meron yun kilalaman sa pagkilala, kaya nga hindi niya ginamit ang Sabat as seal doon sa Revelation chapter 2. Right? Dahil iba na ang pagkakilala niya, ang pagpakilala sa kanya. You know what?
I have a verse here na ayan, mamaya ipapakita ko sa iyo kasi nagkahalo-halo na eh. Mamaya ipapakita ko sa iyo. Next question. Yeah. Next question. Okay. Ngayon, brother. Okay. So, next question tayo, no? Okay. Kailan ang pagsisilyo, brother Ivan? Ano ang pahiwatig ng Diyos na huwag mo nang ipahamak ang lupa, ang kakahuyan at ang dagat? Ano ang pahiwatig ng Diyos? Bakit pinigil niya muna na huwag mapahamak ang Time. Oh, ito bro. Time na bro. So, That was a good question. Diyan natatapos ang first part ng ating debate. Shoutout muna sa ating mga nasa live dyan. Meron tayong halos 30 live viewers mga kapatid. At dyan din sa ating YouTube, meron tayong ilan na nanonood din. So shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Jose Valdez Jr. Sabi niya, yun bang wag magkaroon ng ibang Diyos ay ordinansa. Shoutout din kay tayo kaibigan. Wala na si Sir Jivan, talo na. At sabi naman ni Ronald Codog Romo, meron namang alam pala si Mr. Negative. Pero mas marami siyang malalaman kung makipag-aralan na lang sa mga SDA dahil sila lang ang may malalim sa tunay na aral ng salita ng Diyos. At shoutout din kay Aaron Bonifacio Ordinance. Sabi ni Jose Valdez Jr., ano ba ang seremonyal? At sabi ni Arcangel Miguel, banal na araw, holy day. At sabi ni Lawrence Raguez, ganda ng camera. Ayan. Kanina to. Shoutout sa inyo mga bro. Dako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si Brother Edwill ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Well, thank you very much mga kaibigan. Salamat din po sa inyong pag-support dito po sa ating program at siyempre sa Russia TV at sa panonood para malaman ang katotohanan. Mga kaibigan, wala na pong kapawis-pawis, walang kabigat-bigat ang debating ito sapagkat sinasayunan na. Objection, moderator. Walang side comment. Right? Topic na tayo. Okay. Bro Juban. Okay pa yan sa akin, bro, ha? So, proceed lang. Okay. Okay pa yan sa akin. Sige lang. Proceed, bro, Edwell. So, mga kaibigan, ganito kasi yan, kapatid na Evan. General po yung ating paksa na sign or seal, no? Alternative yun of which kahit isa lang po doon, pasok na po siya sa paksa. Kasi ang nakalagay po na conjunction ay hindi po yung at hindi yung and. Ang nakalagay na conjunction ay or, sign or seal. Kahit nabasa ko man ang sign, pasok na po yun kasi alternative po yun, Brother Ivan. Kaya sa paksa po tayo nagkatalo. Ngayon, eto, sinasang-iyunan mo na ang sign at saka seal ay merong similarity, kaibigan. Kung kaya, wala na po akong dapat pang ipapatunayan sapagkat nangyari na po Ngayon, ang ginagawa mo na lang, gusto mong ilihis na para sa Israel. Hindi po usapin kung ito'y para sa Israel o para sa mga Kristiyano as long na the topic is proven according to our text na nabasa natin na ang Sabbath ay sign or seal. So mga kaibigan, therefore, wala na po tayong dapat pang patunayan. Ngayon, maglabas na lang po ako ng konting Mr. Russia, paki-able yung ating share screen. So maglabas na lang din po ako mga kaibigan ng ibang mga dokumento sa ating Google. Anyway, hindi na rin sana kailangan, kaya lang para maidagdagan lang po yung ating pagpaliwanag. Ngayon, ay kanina mga kaibigan, binanggit niya ang millennium.
O which malayo naman sa paksa yun eh. Binanggit niya na new heaven and new earth daw ay talagang bago ito, no? Sagutin lang po natin yan kasi ay talagang yun po ang gusto ko yung millennium eh. Right? No? Millennium. Na ibababa po yung bagong Jerusalem. Saan po yan ibababa? Kung wala na po itong earth, mga kapatid. Binago lang po ito para sa kanya pala ang Diyos ay mag-create ng bagong earth. Hindi po. Ito lang po yun. Babaguhin po ito eh. Kaya medyo labas sa paksa pero sasagutin ko kasi inumpisahan niya. Di ba? So, ngayon, yung new heaven, the first heaven and the first earth were passed away. Yung kalagayan po ng ating earth ngayon at yung ating kalangitan ngayon mga kaibigan of which meron po tayong detalye dyan na meron pong three kinds of heavens. First heaven, where pass away, mga kapatid, yun po yung ating atmosphere. Babaguhin po, ang kalagayan lang po yung babaguhin. Tulad natin, ang tao ay napahamak. Di ba? Binago tayo. Dahil binago mga kapatid, ibang tao na ba tayo? Itong ating physical na katawan? Hindi po. Binago tayo spiritually na dati manlalasing ka, dati nambubugbog ka ng asawa, ngayon bago ka na, pero ikaw pa rin yun. Binago lang po ang ating likas kaibigan. Ganun po yun para makuha ni Brother Ivan. Ngayon, okay. So mga kapatid kaibigan, ang kinukuha lang po natin na sustansya rito, yung seal of God, no? Seal of the living God na itatatak ng Diyos para sa kanyang bayan, mga kapatid. It doesn't matter na kung sabihin niya sa Israel, it doesn't matter. There is no deal with that, my friend. Generally, Sabbath is a sign or seal of God, mga kapatid. So sa tanong niya kanina, paano ginawa? Okay? Paano binasbasa ng Diyos ang araw ng Sabat? Nababasa. Hindi na po natin i-question yan. Paano niya pinabanal ang araw ng Sabat? Hindi na po natin i-question yan ang Diyos sapagkat our mind, no? Ang ating pag-iisip ay hindi niya pag-iisip at ang ating mga kaalaman ay hindi niya kaalaman. Okay? Kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganon kataas ang Diyos kaysa atin mga kapatid. Now, idagdag ko na lang po ito. Kailan po ginawa ang araw ng Sabat, mga kapatid? No? Kailan ginawa? Siyempre po doon sa paglalang, Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kailan po ginawa? Siyempre sa creation. In the 7 days of creation. 1 week actually. Doon po ginawa ang Sabat, mga kapatid, sapagkat yun po ang creation week, mga kapatid. At ang Diyos ay nagpahinga, minasbasan, pinagpala. Paano niya ginawa? Sa pamamagitan po ng pagbasbas, pagpahinga, at pagpapabanal ng araw ng Sabat. At ito ay para sa atin, mga kapatid. Para sa tao, mga kapatid. Sabihan naman ni Ivan ngayon, ay para sa Israel lang yan. Para sa Israel. So, mga kaibigan, wala po akong masyadong dapat banggitin ngayon sapagkat wala naman po. Tapos na po ang ating pagpapatunay dito na Sabat is sign or seal of God. So, kaibigan, may tatak ang Diyos. At ang magtatatak nito, kaibigan, sa huling kapanahonan, siyempre, ang banal na espiritu. Ito po, basahin po natin yung mga talata niya kanina. Meron siya mga talatang dinagdag rito, no? Ito po, dito po sa King James Version. King James Version, Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. You were sealed by, no? The Holy Spirit. Hindi po yung Holy Spirit ang tatak, mga kapatid. Yung Ono 3 din po, King James Version,
In Him you are also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Mga kapatid, mga kaibigan, Hmm. hindi po natin ito maipalabas na ang Espiritu ang tatak. Ang Espiritu ang nagtatatak, mga kaibigan, nagko-confirm. Darating ang araw, kaibigan, na Ivan, na sasara ang kaligtasan. Okay? Kailan ito magsasara? Pag ang lahat ng anak ng Diyos ay natatakan na. Pag ang lahat ng dapat maligtas ay naligtas na at they were sealed by the Holy Spirit, no? Together, this is in reference with the Sabbath, kapatid, kaibigan, sapagkat itong Sabbath ang siyang pagkilala ng Diyos sa kanyang mga anak at pagkilala ng mga anak sa kanyang manlalalang kaibigan. Ngunit pagsara ng kaligtasan, ano pong masasabi doon sa Revelation 22:11? Ang mga liko ay magpakaliko pa. Ang marumi ay magpakarumi pa. Ang matuwid ay magpakatuwid pa at ang banal ay magpakabanal pa. Dito, kaibigan, ay magsasara na ang kaligtasan. Kung kaya't bago po magsara ang kaligtasan, ang sabi ng Panginoon ng Anghel, huwag mong ipahamak ang lupa, ang dagat, ang kakahuyan hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos sa kanilang mga ano. Ano po yun? Sabat po yun, kaibigan, sapagkat ito ay mayroong kinalaman sa pagkilala, mayroong kinalaman sa tanda ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas pagdating ng araw. So thank you very much. Back to you, Mr. Moderator. Okay, at dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. So mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa Sabbath, mga kapatid, na ang 7th day Sabbath is a sign or seal of God. So affirmative dito si Edwell Hortaleza ng Seventh Day Adventist Church. Negative naman yung magtatanong ngayon si Juan Lozada ng Born Again. So 7 minutes para sa iyo, bro. Second cross, your time start now. Okay. Unang tanong. May nilagay bang boundary o hangganan ang Diyos kung hanggang kailan ang epektibo itong commandment niya? Kasama Sabat. As a sign. Boundary. Ha? Oh, yeah. What? Oh. Wala na tayo. Okay, Sit, bro. maganda to. Okay, walang boundary yan. Oh, Ang okay. Sabat hanggang sa bagong langit, bagong lupa, lahat ng tao ay sasamba sa harapan ng Panginoon. Walang boundary ang Sabat, kaibigan eh. Next question. Okay, Deuteronomy 11:21. Dito sa tatanong ko sa ito. That your days sabi ito, may be multiplied in the days of your children in the land which the Lord swear unto your fathers to give them as days of heaven upon earth. Oh. King James yan. Ito ang Deuteronomy 11:21 NIV. So that your days and days of your children may be many in the land swore to give your ancestor, as many as the days that heavens are above the earth. So ano yan? Hindi yan boundary? Okay, sagot. Sagot. Hindi lang po sa Israel yun eh, hanggang kasama din dyan ang mga taga-ibang lupa. 20 verse 10 ng Exodo. At ang mga taga-ibang lupa, Isaiah 56:6, taga-ibang lupa, kasama din na magsasabat. Next question, Walang bro. boundary. Yes. Kasama magsasabat, pero hanggang kailan?
Sabi mo wala. Pero may nabasa ko dito, as many as the days that the heavens are above the earth. So, may bilang lang ang araw niya. Right? Okay. Sagot. Mali sa ibang mga talata. Ha? Ha? Proceed lang bro, sasagot mo na bro. Walang hangganan yan kasi habang langit at lupa, bagong langit at bagong lupa, magsasabat kaya walang boundary, brother. Next question. Okay, so wala siyang boundary kahit hanggang as many as the days of the heavens are above the earth lang, ganun. Wala. Okay? Yes or no? Walang boundary kasi ang langit na ipinangako ng Diyos magpakailan yan eh. Siguro brother Ivan, mag-aral tayo next time na meron palang 3 ori na langit eh. Pag-aral tayo next time. Next question. Alright. Okay, next question. Ang tanong. Ang Diyos ba nagpapahinga pa rin hanggang ngayon? Ha? Ang Diyos nagpahinga. Okay. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay. Ang Diyos ay gumagawa siya hanggang ngayon. Anong ginagawa niya? Hanggang ngayon? Yung hangin. Sandali. Proceed pa bro. Sige. Okay. Ang tanong mo, ang Diyos ay gumagawa ba ngayon? Nagpahinga ngayon? Ang Diyos ay gumagawa ngayon. Ano yung ginagawa niya? Yung hangin, patuloy niyang pinaihihi para sa'yo. Kasi patay ka kung ang Diyos hindi gumagawa, no? Pero ang nabasa natin, ang Diyos ay nagpahinga on the 7th day at ang 7th day na ito ay ibinigay niya sa tao upang ang tao ay magkaroon ng kapahingahan tulad ko, tulad mo, tulad ng mga Hudyo. Next question, bro. Okay. So, kung ang Diyos gumagawa na ngayon, di, tapos na ang Sabat? Gumagawa, I mean, literally, gaya ng ginawa niya sa Genesis, sa buong chapter ng Genesis 1, yung hangin, bro, hindi yan ginagawa, okay? It's just sustaining it, okay? But creation, I'm talking about creation. Right? Because sabi mo, di ba, ang Sabat yan na inaano nyo, kasi dahil, nagpahinga siya, di ba? So ngayon, if He is working now in doing another creation, then tapos na. Okay? Tapos na siya magpahinga di ba? So, what do you say? What I could say. Sagot natin, ang Diyos patuloy na gumagawa para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Dahil hanggang ngayon, tinatanggihan mo ang Sabat na sign of God's deliverance. Kaya gumagawa ang Diyos kahit Sabat para sa kaligtasan mo. Pero, ang Sabat na ito, ibinigay sa kanyang bayan bilang tanda upang makilala tayo. Okay, so sa panahon ngayon, do we still need that as Sabat? Kasi 2 araw na nga sa panahon ngayon You think it makes sense na i-impose mo pa yung Sabado na Sabat? Dahil may Sabado at Linggo na nga sa amin ngayon Sa inyo, isa lang? Okay, sagot! Yes! Marami ang mananampalataya na hindi kilala ng Panginoon. Bakit? Wala silang tanda. Marami ang magsasabi, Panginoon, makapasok sa kanilang langit. Ngunit sila lamang na nagsasabat o kaya sumunod sa kautusan ng Diyos, kalooban ng Diyos. Okay, yung tanong ko, meron bang Sabat bago ang 10 utos sa tinapyas na bato? Meron. Nagpahinga na nga ang Diyos sa Sabat Nagpahinga na nga siya sa Sabat, di ba? 7 araw, kaya meron. Okay. Kanino niya binigay yun? Marcos 2:27 sa tao. Hindi. Ang tanong ko sa'yo, noong wala pa ang sa tinapyas na bato, kanino niya binigay na tao? Sino? Pangalanan mo? Okay, si Adan at Eva, siyempre tao sila. Ha? Siyempre si Adan at Eva, tao sila. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Time na. 7 minutes. Kay Adan at Eva. 7 minutes time na. 7 minutes time na. Okay, so dako tayo mga kapatid sa rebuttal naman ng ating negative stand
Brother Jivan ng Born Again, bro. Your time start now, bro. Okay. Okay, no, kasi kaya pala no, ang daming ano nila, dami nilang hidwa na pananaw doon sa Biblia, no? Kasi ang tinitingnan pala nila, basta may na word na Sabat, yun na yun. No, pero sa atin tinitingnan natin kung saan yun at ano paano ginagamit ng Diyos yun. So umaamin siya kanina, no, na ang sa panahon ngayon, sabi niya kanina, quote by quote sa bunganga niya is Holy Spirit na. So ano pang purpose ng Sabat ngayon? Kasi nandito na ang Sabat sa atin, 2 araw na nga ang Sabat natin eh. Eh kung magsimba tayo ng linggo, we have spared 1 day for Sabat. Right? And we can spend it for our family, for ourselves, right? But then Sunday is Lord's Day, we go to worship. So anong silbi noong sinasabi nilang is seal? Para saan yun? Right? But what matters right now is the seal that is given to us, that is necessary sa ating salvation. Isa pa, ang sinasabi niya kanina, no? Kasi na sumagot siya doon sa sinabi ko kanina na ang earth daw ay mawawasak, no? Sabi niya hindi, di ba? Pero ito, basahin ko sa Isaiah chapter 24 verse 23, 19 to 23. The earth will crack and shatter and split open. Okay, mahahati pa nga, di ba? The earth itself will stagger like a drunk, sway like a hut in a storm. No, the world is weighed down by its sins. It will collapse at ang sabi, it will never rise again. Oh. Ano ba 'yon? Ma-renovate mo ba ang earth na 'yon? Hindi na. It will collapse. That's why he gonna make a new one, right? The new one which is in the world of spirit. Bro Rasha, is it okay if I share screen again? Kasi I need to show this para maintindihan ng lahat yung sinasabi ko. Okay. Okay, I prepared this for you. No, so dito, yung sinasabi ko nina, no. This one is model ng dalawang dynamical system, right? Dalawang universe na napagdugtong through black hole. Okay? And dalawang black hole na pinagdugtong through a theoretical wormhole. Okay? So meron tayong dalawang universe. Universe number 1, which is we're gonna call it the spirit realm. Universe number 2, na kanina pinasa ko sa inyo, is he's talking about realm. Okay? So papakita ko sa inyo ngayon yung dalawang realm. Okay? So now, the realm of spirit, ayon doon sa Romans chapter 8 verse 9. Okay na, bro? Wait. Okay na, bro? Okay. So the realm of the spirit, okay? And itong ating universe number 2 is the realm of the flesh. Ito yung ating universe. Okay? So dalawang model ng universe. Because sa Bible may dalawang creation. Ang first creation is yung ginawa niya sa Genesis. Okay? Pero may isa pang creation ang God. And kailan na yun ginawa ang creation na yun? No? Kailan niya ginawa yung isa? Ang sabi sa Biblia, no? John chapter 5, sinasabi diyan na me and the Father are at work at this moment. No? So sa panahon pala ng first century, no, nung si Christ ay katawang tao, hindi lang pala yun act na nagpatako lang siya sa krus, but it was something to do
nagkatawang tao siya dito para makabuo siya ulit ng creation. Okay? Sa John chapter 1, verse 1, if you read, I'm just gonna read it to you kasi hindi ko nalagay yun sa aking John chapter 1, babasahin ko sa inyo. In NIV, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. That light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So nung lumabas nung katawang tao si Jesus Christ, no? Kasi siya ang tinutukoy dito sa salata. Ang sabi dito sa verse 4, in him was life, no? And that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So itong universe natin, no? Is under the power of gravity, no? So nung pumunta si Jesus Christ dito, ang sinasabi dito, in him was light, right? In that light, and darkness was not overcome. That light was not overcome by darkness. So itong ating mundo, no? Sa siyensya, it's dominant, no? Is dominated by dark matter, yung tinatawag nila, no? But the light of Jesus Christ was not overcome by it, right? So when that light sparks the life, you know, in this universe, that's why sabi ni Jesus Christ, you must be born again, no? And in Romans chapter 8 verse 9, Paul now is talking about a realm, no? Hindi lang basta magbago kayo ng buhay nyo, no? But a realm. Kasi, you know, kaya yan, maborn again, sabi ni Jesus Christ, yung mga 12 disciples, halimbawa, nabuhay sila noon, di ba? Buhay sila, but sabi ni Jesus Christ, you must be born again. When they were born again, but still we know they were dead, right? They were dead now. They've been killed, right? But saan sila nabuhay? Dito sa universe na to. Dahil ito, kailangan nilang mamatay dito, no? Ang sabi sa Biblia, no? Sa may John chapter 11 verse 5, sabi ni Jesus Christ, Jesus said to her, I am resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Right? So even though you die, no? As long as you were born again on the other side, no? Dito ka sa universe, sa galaxy natin, di ba? And then if you zoom in, yung Earth, kung saan tayo nabubuhay. No, but then, ang sinasabi sa Biblia, there's another realm, the spiritual realm. No? Ang ating mundo governed by physical laws. Okay? Which is, we know, electromagnetism, thermodynamics, gravity, quantum mechanics. No, that is why we die. It is a law that we should die. Right? It's the same laws na kaya tayo na papagod. Right? That's why na-experience natin to sa araw-araw. That's why kinailangan ang mga Israelite noon, bigyan sila ng Sabat. Right? Because, no? Tapos, kailangan nila ng Sabat, no? Ipapakita ko sa inyo dito. Dahil, itong mundo na to is with pain, suffering, evil, death. Even death. No? So, God gave them the law of Moses, the Torah, to compensate pain, suffering, decay, evil, and death. No, hindi sinabi doon na bibigay yun para mabuhay sila na para hindi na sila mamatay, di ba? But it is for them to have a good life in the land where God would put them, no, out of Egypt. Ngayon, kailangan nila, no? Dito sa kabila, walang no pain. Sa Book of Revelation, sinasabi dyan, no pain, no suffering, no decay, no evil, no more death. Doon sa spiritual realm. Now, that which is born of flesh, sabi sa John 3:6-7,
is born is flesh. That which is born of spirit is spirit. Do not marvel unto you. You must be born again. So you must be born again. In this world, mamatay ka, buhay ka sa kabila. You know? That's all. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At dako tayo sa ating second cross ng ating affirmative. Brother Edwill ng Seventh-day Adventist, bro. Your time start now. Okay. Sunod na tanong natin. Etong tanong natin, ha. Ulitin ko na lang yung kanina eh. Ano yung... Actually, okay. Sige. Brother Ivan, etong tanong natin. Gusto mo bang matatakan bago magsara ang kaligtasan? Yes or no? Kung totoo yan, why not? But binigay na sa atin ng banal na espiritu, di ba? Yun ang tatak, di ba? Nasa Ephesians chapter 1 verse 13. Okay. I believe sa iyo yan. Next question. Paano mo nakilala ang Diyos? Paano ko makilala ang Diyos? Yung salita ng Diyos. Wala namang ibang pagka dapat puntahan, di ba? Okay. Anong binigay ng Diyos na pamamaraan para kilalanin mo siya? Paraan ng Diyos para Kilalanin mo siya? Well, para sa akin, ginawa niya sa akin na pinakita niya na siya talaga ang creator. Pamagitan ng salita ng Diyos, sa pagsasaliksik ko, napatunayan ko na totoong lahat sinasabi niya sa Biblia. So I believe He is God. Right? Lahat, yung kita mo, if I just have time, I can explain it to you very well. Kaya lang, hinahabol natin ng time niya. Okay. At anong binigay ng Diyos na pamamaraan para kilalanin siya? Well, nasa Romans chapter 1, I believe, sinasabi diyan na in His creation, no? The creation declares His glory. Right? So, tingnan ko lang ito yung langit. This is a holy book for me. Right? This is a holy book for me. That's why I'm trying to understand it. That's why you should do too. Kasi it will help you to understand the Word of God better and clear. Right? Okay. Ito. Categorical to. Ibinigay ng Diyos ang Sabat para kilalanin siya. Yes or no? Of course, but iba ang pagintindi natin ng Sabat. Para sa akin, Sabat is rest. Yes, but magkaiba kasi tayo ng pagkaintindi ng rest, no? Pag-intindi ko ng rest ngayon, hindi lang Sabat eh. Ang pag-intindi ko ng rest is, no, yung makasama natin ang God. Ganun. That is rest, right? Wala namang ibang rest. Hindi ang Sabado, pagkalinggo pagod agad ako. Lunes pa lang pagod na ako eh. Next question. Dahil sinasang-ayunan mo na ang Sabat ay ibinigay ng Diyos para sa pagkilala sa Kanya. Ito ang tanong. Handa ka bang kilalanin ang Diyos, Mr. Ivan? Handa naman akong kilalanin ang Diyos all the time. But I wanna make it na hindi ko binabiolate ang kanyang rules din. Na, no, you should test it. Right? Hindi lang
basta maniwala ka na sinabi nila na nito. Pero mali ang doktrina, gaya ng pinakita ko sa iyo kanina. Mali yung doktrina yun na new heaven and earth. Mali biblically, mali scientifically. Yun po yung Next pumalpak. question. Sinasangayunan mo na ang Sabat ay pagkilala sa Diyos at ikaw ngayon, ang sagot mo rin na handa kang kilalanin ang Diyos. Sa makatuwid, Mr. Ivan, handa ka na bang magsasabat ngayon bilang pagkilala sa manlalalang? Yes or no? Bro, I always yes, because I believe we always celebrating the Sabbath, right? It is now, di ba sabi sa Bible, the government will be on his shoulder. So the government is giving it to us, right? Now nobody can violate it. If I don't want to work, Saturday, I don't want to do anything, nobody can touch me, right? So it is on me already, right? Okay. So, Mr. Brasya, wave ko na time ko. So, dyan natatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Live na live tayo ngayon sa ating YouTube channel at Facebook group. Meron tayong halos 30 live viewers ngayon. Shoutout sa inyo. Sabi ni Giovanni, turuan natin yung negative magkasagot. Ezekiel 20 verse 12 to 20. Sabbath is a sign of His people. Shoutout kay Ruel Celebran, sabi niya, ambot sa negative, baliktad man ngayon na nag-present na ng rebuttal na sana siya. Shoutout din kay Den Kabuyaw. I love your neighbor nga yan na utos. Wala dyan ang love of God. Kasi ang love of God ang nakapaloob doon ay 4 na utos kasama ang Sabat. Yeah. So, Aaron, sabi niya, Jesus reaffirmed the 10 Commandments without Sabbath. Mateo 19:18 to 19. Shoutout din kay third na Orened. Sabbath is eternity ayon kay Propeta Isaiah. At sino pa dito? Ayan. Okay, medyo nagkakasagutan sila dito. June Kaabay, Ebanghilista. Pag sinabing tao, kabilang ka doon, humankind, tao ka ba? Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion. Shout out pala kay Hamskire, ito. Ng Catholic mga kapatid. Shout out sa iyo bro. Peter Villaruel, negative, nagkwento na lang. Walang kwenta. Yan, sabi ni Peter. So, mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion. Mauna ang negative dito. Brother Jovan ng Born Again Bro. Bilang negative na ang Sabbath ay a sign. Your time start now, bro. Yeah, okay. So, napakita natin, no? Napakita natin virtually based on reality. Okay? Na, ang spiritual world, hindi na kailangan ng tao ng Sabbath doon. Bakit? Hindi na sila doon, hindi na mapapagod. Ano pa yung Sabbath nila doon? Right? So, ang Sabbath, kailangan na natin dito to compensate the laws of nature existing here on this universe. Doon, iba na. Sinasabi sa Biblia, sa Hebreo at sa Book of Revelation, chapter 21, we're gonna have a new order of system, right? New ordinance, right? Of systems, right? So, wala na, iba na yon, right? Kita mo yung sun nila doon sa yung araw, hindi na nga mag-incinerate sa kanila, you know? Hindi na nakakasakit yung radiation. So, ano yun? Ibang law of physics ang nandun. We just experience death, we just experience ang pagkapagod dahil tayo ay nandito sa mundo na to. Kaya nga nandito dumating ang Panginoong si Kristo, di ba? And tatatakan niya tayo, no? Doon sa Ephesians chapter 1 verse 13, tatatakan niya tayo ng kanyang banal na espiritu kasi itong katawan mo, binasa ko sa inyo kanina sa book of John, na mamatay ka, sabi ni Christ, no? Na though you die, but you still live. Where? Not in this earth. Anong gagawin mo dito sa earth? Sisirain niya to. Dahil sisirain ang tao to.
Dahil ilan ang nuclear warhead na ready ngayon, isang pindot na lang. Darating ang araw, pindutin nila yan, ubos na. No? So, babalik mo pang Earth, wala na. Sabi ni God, gagawa siya ng bago at ginawa niya yon. Sinasabi niya sa John chapter 5 yun. No? If you want to check, right? John chapter 5, babasahin ko na lang sa inyo para John chapter 5, right? Dito binabother siya ng mga Sabadista dito kasi may hinil siya na tao doon sa araw ng Sabat. No? Hanapin ko muna. Ito. Chapter 5 verse 16. No? Sabayan nyo kaya ako, kuha kayo ng Biblia nyo dyan. Chapter 5 verse 16 to 17. So because Jesus was doing these things on Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." I too am working. Right? Tapos na sila magpahinga. Sino nagsasalita? Diyos to nagsalita. Sinabi pa niya pati yung Ama. You know? At kung pupuntahan mo ang Hebrews chapter 1, chapter 1. Hebreo chapter 1. Sinasabi diyan, another creation account. Verse 3. The Son is the radiance of God's glory and the act representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had privileged purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. See? From here, nilabas niya yung, galing pala sa kanya, ang light. No? Sinasabi doon sa John chapter 1, in him was life. No, in that life was the light. Ito yun. He created. No? We have another moment of creation, brothers. No? He created us a new world which we don't need a Sabbath. Okay? Because iba na dun. Wala nang Sabbath dun. Hindi ka na mapapagod, hindi ka na magugutom. Wala nang Sabbath dun. May araw man dun, hindi na nang i-incinerate sa kanila. Hindi na nasusunog yung mga balat ng tao dun. No? It's a different system, a different world. We don't need Sabbath there. Right? Because he is our rest himself. No? We are at rest. Wala nang 7th day doon. Bakit pa niya isi-seal tayo ng 7th day doon? Aanhin niya yan doon. It's better he give us the seal of the Spirit kasi yun yung mag-guarantee sa atin. It will guarantee us the salvation. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Edwell ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, thank you very much, Mr. Rasya. Thank you very much din kay Brother Ivan Losada. Yeah. So, mga kaibigan, ay tapos na po ang debate, game over. Sapagkat tinatanong natin si Mr. Ivan, handa ka bang kilalaan ng Diyos? Sagot niya, yes. Tinanong din natin siya, na at sangayon ka ba na ang pagkilala sa Diyos ayos mo kita ng Sabat? Yes. Tapos ang debate, kaibigan. Game over. Kaya po hindi ko na hinahabol, Hindi ko na hinahabol yung Sabat either Saturday or Sunday. Hindi ko na hinahabol po yon. Na as long na inaamin niya na ang Sabbath is the way to know the Father, to know God, upang kilala ng Diyos, mga kaibigan. So ngayon, mga kaibigan, kunting bagay lang, dagdagan natin, na sinabi niya na ang Sabbath is no more daw sa panahon natin ngayon, But, in the last days, sabi roon sa Apocalypse 14:7, ang sabi rin, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat ang paghatol ay dumating na at sambahin ang may lalang ng langit at lupa.
Kailan po yan napabalita? In the end time, mga kapatid. Sa panahon ng huling panahon. Now, nandun pa rin yung sambahin ang may lang ng langit at lupa. Now, ito ngayon ang declaration ng Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. For the Lord made heaven and the earth. Sambahin ang may lalang ng langit at lupa, kaibigan. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat sapagkat ako ang may lalang ng langit at lupa. Very identical ang dalawang talatang ito, mga kaibigan. To worship the Creator. This is in reference to the Sabbath, kaibigan. Now, dagdagan natin ulit. Sa kanyang sinabing wala na ang Sabat, mayroon. Bagong langit at bagong lupa, ito po ang sabi, kaibigan, Isaiah 66 verse 23 and 22 and 23. Sabi rito, for as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before you, says the Lord. So shall your descendants and your name remain. 23. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh, lahat ng tao shall come to worship me before me, says the Lord. So kaibigan, so brother Ivan, sapagkat sinabi mo na rin handa kang kilalanin ang Diyos sa magitan ng Sabat. The Sabat is hanggang sa bagong langit at bagong lupa. So, Brother Ivan, welcome to be obedient to the Sabbath that God has given for you and me and for all people to know Him, to worship Him and the new heaven and earth. God bless at mabuhay po tayong lahat. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating affirmative at yung ating debate din mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time sa lahat ng mga nagpupuyat ngayon. Meron tayong halos 30 live viewers bro kanina at sa ating YouTube din meron tayong mga iilan na viewers dyan. Unahin natin si Brother Edwill bro. Pasalamat bro. Well, thank you very much sa ating mga kaibigan na patuloy pong sumusuporta at sa mga kaibigan natin na nais malaman ng katotohanan. Salamat din po sa inyong lahat. At sana po ay nakamtan ninyo ang ligaya ng buhay ka nga. Thank you very much kay Brother Ivan Luzana and see you next time, Brother Ivan. Yeah, man. Yung millennium, siguro susunod natin yon para lalong maging malinaw. Sure. Yeah. Yes. And thank you kay Brother Rasya. Thank you din po sa ABM, no? Na aking kinaaniban, ano? Kay ABM, Advent Biblical Ministry. At siyempre yung ating mga kasamahan dyan, wag ko nang banggitin. Thank you din po. At saka paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Binago ko yung pangalan WHP Edwell. Ayan po, binago ko po yun, no? WHP Edwell. Kasi po ay kulang pa po ako ng watch hours. Paki-subscribe naman at paki-watch hours naman mga kaibigan para masaya tayo. Thank you very much. God bless. Okay, so pakisuportahan yung YouTube channel ni Edwell mga kapatid. At pwede naman kayong mag-PM dyan or pwede kayong tumingin sa kanyang YouTube channel at para masubaybayan nyo yung lahat ng gawain ni Brother Edwell. So, next natin bro. Pasalamat ng bro. Okay, salamat sa lahat no sa time ninyo. No, sa pakikinig. I hope na may natutunan kayong bago. At welcome kayo magtanong pag sunod. Kasi mahaba naman ang oras natin. Nandiyan na naman tayo palagi sa kuta ni Brasya. Kaya lahat naman tayo mag-enjoy. Hindi naman natatapos ang debate natin dito. Alam ko magkasagutan mo rin tayo.
So yeah, let's just enjoy it, no? Your opinion, my opinion, no, it's just a matter of debate, right? So at the end of the day, magkakapatid tayo sa Panginoon, no? Yeah. Yan lang. At saka Okay. hindi ko to ginagawa para siraan ang ano nyo. Okay? Ang inyong grupo. Okay? I don't even suggest na iwanan niyo yan kung makonvince ko kayo sa itinuturo ko. No? I just want something na maging firm, no? Maging maganda yung ating mga aral, no? Na malapit sa katotohanan at realidad. Yan lang. Okay, so maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta dito sa Russia TV at yung nanonood ngayon. At syempre makakapanood pa nito dahil i-upload to sa YouTube mga kapatid. So kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista ngayon. Nandito si Edwin ng Seventh Day Adventist under ito ng Advent Biblical Ministry na ako daw yung manager. Ayan. At si Jivan din, palagi yan sa Russia TV nakikipagsagutan. Pwede kayong maghamon dyan. Any topic naman will do. Basta napagkasunduan. At syempre, sumasang-ayon sa lahat ng aming patakaran dito sa Russia TV. So, YouTube channel natin mga kapatid, Russia TV. Please subscribe. Meron din tayong TikTok, Russia TV. Search nyo lang. At soon makaka-live din tayo dyan. Same din dito sa group, tuloy-tuloy lang. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.